Hello everyone, so what's up? So this is Sir J and this is a continuation of our lessons. So this is part 9 of our lessons under Kotlin tutorials. So in here, we will talk about arithmetic and math operators. So mahalagang mahalaga to especially for certain computations na mga gagawin yung mga system. So pakita natin kung ano yung mga ginagamit natin at mga possible natin gamitin kapag meron tayong mga computations related to maths. Okay, so I'll go to my IntelliJ and then start tayong mag-code. So, alam naman natin guys na kung paano tayo mag-declare ng isang variable, no? Let's call it val and then lagay tayo ng number 1. Num1 is equals to 90. And then we also have val and then let's have num2 equals to 30. Okay? So, in here, let's have a certain computations, no? So, let's print this. Okay, the sum. Okay, print. Okay, let's use println for the next line. And then, lagay lang natin simple is num1. Kapag ka-addition, this will be plus sign. So, num2. So, halos same lang din sila ng mga ibang programming language. We have println. Okay, and then we have num1 minus num2. So, this is for the subtraction. And then, meron din tayo for multiplication. So, si multiplication is asterisk. Multiplication, num2. And then we also have println. And then let's have num1. And then slash num2. Okay, and then we also have additional math operator. So, itinatawag natin na modulus. Yung kinukuha niya yung remainder ng dalawang number. No? So, like in here, num1, modulus is percentage, and then num3. So, let's try, num2. Okay, let's try to run this and let's try to look kung ano yung magiging output niya. Medyo mabagal lang, especially kapag bagong bukas kasi. Okay, so in here, let's see it. Tingnan natin mabuti. So, ito yung sagot niya. So, 90 plus 30, that's the sum, 120, and then 60. For subtraction, 2,700, and then 3, and then 0. So, bakit naging 0 to? So, i-divide yan. 90 divide by 30, ano sagot? So, let's try to look. Calculator. So, 90 divided by 3. Saktong 30. Ang kukuhanin kasi niya remainder. So, let us assume na, example, ito, baguhin natin, gawin natin 20. So, kapag ka 20 to, ano ba yung bibigay na sagot ni modulo? So, dapat 10 over here. Okay, kasi, 90 divided by 20 is 4 yon. Tapos may matitira, ang matitira doon 10. Okay? So, kaya ang sagot niya 10. Okay? So, ito yung mga math operators. So, syempre, pwede rin naman natin ayusin yan. So, pwede natin ilagay yan dito sa loob. Lagay natin na addition. Okay, and then, nagawa lang tayo ng ampersand. Not ampersand, dollar sign. Then, paloob lang natin to. Lagay natin sa loob, over here. And then, let's close this and the double quote. Yan. Okay, same thing with here. Okay, this will be subtraction. Subtraction. So, maganda dito, pwede kayo mag-format, no? So, mas madali kasi unlike sa ibang mga programming language. So, over here, and then, close natin, and then, copy natin to, cut natin, lagay natin sa loob. So, over here, we also have another one. So, lagay lang natin ng multiplication. Okay, and then ampersand. Ba't ba ampersand ako? Dollar sign, and then open and close pa curly bracket, ilagay natin sa loob. Actually guys, one of the thing that I appreciate about Kotlin is yung paggamit ng mga semicolon. No? So kapag ka naglagay tayo ng semicolon, mag-run pa rin naman yan. Okay, try natin mamaya. This will be division. Okay, and then lagay lang natin to sa loob. So, dollar sign, and then open and close, curly bracket, ilagay natin sa loob. Madalas kasi sa mga nagpo-program, no, di ba parang
alam niyo yun, parang madalas silang nakakalimutan na lagyan ng semicolon. Minsan naman meron, minsan wala. So, dito hindi siya masyadong deal, no? Modulus. Modulus. Okay, so dollar sign and then open and close curly bracket. Then, lagay natin sa loob tong dalawa. Okay. So, let's try to run. Okay, so ito yung sagot niya. So, ang maganda guys sa kanya is pwede kayo mag-direct dito or pwede rin naman you create additional var and then lagay yung lang sum is equals to, pwede yan, num1 plus num2. Okay, so dito, ang ilalagay nyo na lang is sum. Okay, yan. So, either way, bahala kayo kung ano yung mas komportable kayong gamitin. Walang problema doon, mag-run pa rin yan. Okay? So, over here, ang maganda, again, na sinasabi ko sa inyo, nakita nyo, may semicolon, iba wala, pero binabasa naman siya. Okay? So, either way, ako I prefer to use without semicolon kapag ka nagko-code gamit si Kotlin. Okay? So, meron pa. Let's talk about mga math functions, no? So, especially kapag ka meron tayong mga mathematical operators, like for example, mga cosine, di ba? So, let's try to type Kotlin and then lagay natin si math. Okay? And then type lang tayo ng dot. So makikita niya may mga value dito iba-iba. Okay? May mga iba-iba siyang pinapakita. So ito yung mga under ng math functions. Marami kayong pwedeng gamitin. You could identify the max value, the mean value. Bakit magkakamukha? It talks about methods overloading that we will talk about sa mga susunod na discussions. Minimum. Ayan, yung pinakamababa. Nag-round din siya. Sign. Okay, sin. Ayan. So, ito yung sa mga maths natin. So, pwede natin silang gamitin. So, like for example, I'll be calling the pi. Ayan. So, pasensya na kung medyo may narinig kayo. Ang gulo-gulo. Ayan. So, and then, print ln. Then, print lang natin to sa loob. So, let's try to look kung ano yung bibigay niya na value. So, hindi niyo na kailangan mag-identify kasi ayun na siya. 3.14. 15, 92, so on and so forth. Okay, so ito yung binibigay niya. So like for example, you want to identify the minimum and the maximum value. So gamitin natin siya. You will just simply need to try max. And then, pagka tinype nyo naman yung isang function, makikita nyo kung ano yung mga ilalagay nyo sa loob. Ayan o, so ibig sabihin, meron kayong kailangan ilagay na value sa loob. So, open and close parenthesis, and then lagay lang natin example si num1, and then comma si num2. So, i-identify niya which on these two variables yung mas malaki. Okay? So, ang gawin natin is ilagay natin to sa loob ng print ln. Okay? And then, lagay tayo dito ng max value. And then, dollar sign. And then, lagay lang natin sa open and close curly bracket. And then, lagay natin siya dito. Okay? So, I think... Sige, yan. So, error siya, no? Alt-enter natin. So, makikita natin. Kasi kapag kailangan nyo guys na gumamit ng mga math functions, kailangan nating i-import yung package na to. So, ibig sabihin nung i-import kasi guys is, ito is mga predefined code na, okay? So, para magamit natin itong mga predefined code na to, so, kailangan natin siyang i-import dun sa taas. So, pakita natin. So, right-click lang natin and then show content and then import function max. Okay? So, tingnan natin kung na-import na siya. Hindi pa pala, sorry. Alt-enter. Yan. So, ito siya sa taas. Okay, i-import natin si kotlin.math.max. So, how about for the minimum naman, yung mas maliit. Example, print ln. Nilagay natin dito is mean value, yung mas maliit. Okay, we have the dollar sign. And then, gamit tayo ng open and close curly bracket. Type lang natin si mean and then lalagay lang natin ng dalawang parameter. Alin yung mas maliit? Kay num, saka kay num1 and num2. Okay, so ganito gumamit ng function. Kaso, in here nakikita natin, automatic siyang, ayan, so under siya ng kotlin.math.min. So if ever guys na marami kayong gagamitin, gusto niyo possible yung gamitin lahat ng mga functions under kmath. So para hindi na kayo mahirapan, you might delete this and then over here sa halip na max, lalagay niyo na lang is asterisk or star. So in here, automatic na i-import niya lahat ng under kmath functions. So hindi niyo na kailangan problemahin yun. Okay? So marami pa ditong available, like for example, nag-round off din siya. So like for example, print ln and then
round off. Okay, so example, lagay lang tayo ng round. Hindi, sorry. Dollar sign, open and close curly bracket, and then type lang natin si round. And then maglagay tayo ng value, example, 4.59. So kapag nilagay natin sa 4.59 and then we run this, ayun, ang sagot niya is 5 kasi ni-round off 5.0. Double yun, ha? So, syempre, wala namang i-round up na whole number, di ba? So, kaya kailangan is double yun nandito. Okay? So, yun yung coverage, guys, ng ating math operators and math functions and arithmetic operators. So, you might check na lang yung ating mga different operators under ng mga math functions natin. And then, pag-aralan yung mabuti kung ano yung pwede nyo gamitin. Depende dun sa gagawin yung project or activity. Okay? So, that will be all for this tutorial. See you guys on the next video.